Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratil. Usapan na tama po siya yun ni Tatay Digong, mananalo po tayo. Yan po, pag-uusapan natin yan. Tsaka bakit po itong si BBM, teka muna, bakit si Jupo Gasol parehong nasa ano? Bad Naratilis ba ako? Okay. Pag-uusapan din natin ano, no? Bakit po parang nagbago po nagbago po yung ano yung ihip ng hangin at si BBM pa po ang unang bumibira, no? Bakit po parang nag-iba ng style si BBM na ngayon po ay tumitira na? Yan po mga pag-usapan at kaya niya bang i-sustain yan? Kasi ang mga Duterte, sanay tayo dyan. Kaya ba ng mga utak ng mga vlogger niya yung mga tirahan na ganyan? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, hindi ko mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sasagot po tayo ngayon. Maganda tong banatan. Maya't maya po magbabanatan na, no? Ito po, meron lang tayong babasahin muna. Itong reaksyon nito ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi raw ni Attorney Rowena Guanzon, dati, huwag daw manira dahil well-mannered is better than well-educated. Anyari ngayon, siya unang tumira ng paninira. Yan po, no? Okay. Ako nagtaka rin eh. Kasi hindi natin talaga nakikita si BBM. Ngayon, ang tanong, bakit? No? Bakit po sila nanira? Bakit po hindi yung estilo ni BBM na magsasalita lang ng mga napaka lalawak na unity, ibabangon natin, tayo ay papunta sa magandang bukas. Bakit po hindi ganun yung mga walang laman? No? Bakit po direkta? No? Bakit po ngayon direkta na sinabihan niya yung mga kalaban niya na mga pinabili lang na suka, binigyan na ng certificate of candidacy na kesyo hindi raw makabuo ng kompleto, no? Okay. Ayon sa masamang hangin na dumapo sa atin. Alam niyo, alam niyo, simple lang yan po, no? Namili sila eh, di ba? Kasi may tema yan. Alam natin yung Duterte na Duterte brand ng pag nagsalita po yung mga Duterte, hindi na po mawawala yung pagbibiro, di ba? Joke time, tapos pagtira sa kalaban na dinadaan sa pagbibiro. Pero nakakapanibago si BBM, bakit nag-resort sa ganito? Kasi nga, ang paniniwala ko diyan, dalawa pagpipilian mo eh, no? Pag ikaw ay tumatakbo, no? Dalawa po yung pagpipilian mo para po ma-promote mo yung sarili mo. Alangan naman wala kayong sabihin sa stage, hindi po bra yung dehin bokiki. Pag ikaw, no? Hindi po pwedeng sa mga political rally ay dehin bokiki ka. 'Di ba? Kinakailangan mong magpaliwanag. Dalawa po ang pagpipilian mo. Ipagmalaki mo yung iyong mga ginawa, ipagmalaki mo yung mga proyekto mo, ipagmalaki mo yung mga achievement, or maniya ka, 'di ba? So yan po ay pinag-isipan, no?
tinimbang-timbang, pinag-isipan, at nagkumonsulta sila sa mga matatalinong tao, no? Dalawa yung pwede nilang gawin sa kampanya. Ipagmalaki yung mga achievement at saka or tirahin yung kalaban para ka manalo. Yan lang naman yung dalawa no. Yan lang po yung dalawang pagpipilian mo pag ikaw ay nangangampanya. Eh di sila, may mga eksperto, sinuri-suri, ano bagay sa atin. At na-realize po nila na wala pala silang achievement. Na-realize nila na wala tayong option. Kung ang pagpipilian lang natin ay ipagmalaki ang achievement at manira ng kalaban, ano ba achievement natin? Ay, oo nga. Kaya po, sa kawalan po ng opsyon, no? Yan pong paninira bilang pamumulitika, paninira nila bilang yan po yung tema ng kampanya, sa kawalan po ng opsyon. Wala ka namang opsyon, ano pagmamalaki mo? Di ba? O kaya, manira ka na lang. O yun po yun. Naintindihan niyo po? O, para po sa mga tangang napasok, bakit kaya nyo nasabi na mananalo sila? Sa numero po. Sa numero, mga nanunood. At ano po yan nasa social media na po yan. Ito po, parehong mga may nawala na Milyon po nanonood dito sa proclamation rally. Milyon. Samantalang dito kay BBM, proclamation rally ni BBM, wala pang 60,000. Ang layo naman ng milyon. Ilan ba yun? Teka muna, meron ditong 59,800 views. Dito naman sa proclamation ng Duterte senatorial candidates, 1.5 million views. Napakalayo po. Bakit tayo mananalo? Sa views. Sa views pa lang, panalo na tayo. Hindi naman botohan yan. Alam nyo, wag nyo pong sabihin na yung mga botante ay hindi po nanonood. Lahat na po ngayon, majority na po ng botante ngayon, may cellphone. Majority na po nanonood ng mga TikTok, nanonood. Kaya po, bakit ba dong sinasabi mo ba dong na mananalo? Tignan mo nga yung survey. Wala naman pong problema sa survey. Sino po bang may sabi nakilala yung mga kandidato ni Pangulong Marcos ay Pangulong Duterte? Tandaan po ninyo, halos lahat, superstar yung halos lahat. It's either dating senador or dating yung mga kamag-anak ng mga matagal ng mga politiko. Lahat po yan Lahat ng kandidato ni Marcos, kundi dating senador, karamihan po dating senador. Tapos may bago si Camille Villar. Sino pa ba yung mga bago? Si Camille Villar lang po yata. Sa pagkakaalam ko. Siya lang po yung di senador. Pero ilan na po sa pamilya niya ang senador. Ibig sabihin, sa simula po ngayon pa lang po nagsisimula yung kampanya. 'Di ba? O kapatid ng mga senador, mga sikat talaga. Talagang sa simula, si Tatay Digong po, tignan nyo. Si Binay, alam nyo namang anak yan ng dating Vice President. Si Tatay Digong po, tignan ninyo, nung nagsimula ba si Tatay Digong, number 1 agad? Baka nakakalimutan nyo po, nagsimula rin po si Tatay Digong na hindi siya kilala dahil mayor lang po siya.
Papaano po sumikat si Tatay Digong habang nangangampanya? Social media. Yung mga patawa niya, nagba-viral, napapanood ng lahat. Sa tingin nyo, saan mas maraming social media ngayon? Saan mas sikat ang social media? Noon o ngayon? Nung panahon ni Tatay Digong, nung tumatakbo siyang presidente, o ngayon? Malamang ngayon. Eto na lang, Team Suka at Team Sinuka. Alam na ng lahat ng tao yan. Mananalo tayo by numbers sa mga nanunood. Mananalo tayo dahil viral lahat ng sasabihin ni Digong, lahat ng sasabihin nila Bato, lahat ng mga sagot ng mga senatoriables natin nagba-viral. Wala silang kakayahan na ganun. Sila po, yung mga kalaban natin ng mga senador, umaasa lang sa kasikatan nila. Alam nyo po ngayon ng social media, sikat ka ngayon. 2 linggo lang, iba na yung sikat. Kaya ban i-sustain nila yung kasikatan nila pag may mga quotable quotes na si Tatay Digong? Mananalo tayo sa numero. Ang nanonood sa atin, milyon. Ang nanonood sa kanila, thousands lang. Napakalayo ng numero natin. Yan po mga totoong tao. Yang survey na yan, di natin alam kung paano ginawa yan. Kaya mas kapanipaniwala, no? Na mananalo tayo by sheer numbers. Yung social media presence, nakita nyo po. Pati po mga traditional media, kino-cover. Bakit hindi nila i-cover? Maiiwan sila. Pag si Marcos lang ang kinover nila, maiiwan sila sa ratings. Malakas po sa ratings ang mga Duterte. Di ba? Ikalawa, ngayon lang po, very vocal. Pati po si BP Sara. In-endorse na po yung mga kandidato ni Tatay Digong. PDP laban. For the first time yan po, buong kandidato ng PDP laban ang in-endorso ni BP Sara Duterte. Alam niya, crucial to. Tapos po, sa ground naman, baka sabihin nyo, sikat na sikat sila. Hindi po. Ang kinakailangan lang po natin, no, maipaliwanag sa tao na straightan. Parang yung ginawa ni Tatay Digong, yung simula ng speech niya. Kung gusto nyo itong ganito, yung patakbo ni Marcos, iboto nyo yung mga kandidato niya. Pero kung ayaw nyo ng ganitong kalagayan natin, yung mga droga, naglipana na naman. Kung sa tingin ninyo, ang ganda ng sinasabi ni Tatay Digong, kung sa tingin nyo, seguridad ng anak nyo, mas secure kayo ngayon kaysa noon, nung panahon ko, sige, iboto nyo yan lahat. Yun. Ibang klase po itong labanan na to. Hindi po ito labanan ng personalidad. Yang survey na yan, nakaset pa yan na yung mga utak ng tao, isa-isa ang boto. Ito po ang kampanya ni Tatay Digong, buhos-buhos. Team Duterte versus Team Bangag. Direkta po, sinabi na naman ni Pangulong Duterte, kinantsawan na naman ni Pangulong Duterte. O, di ba? Ano po ang sinabi ni Tatay Digong? Mayroon tayong presidente. Teka muna, mas maganda yung kay Tatay Digong. Mahirap po yung sa akin mamaya. Ito, mayroong isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging yulol si Marcos. Maybe constant use of heroin. Aabot pa siguro siya ng 80.
Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Alam po ninyo, no? Maaaring sa simula, shock lang yung mga tao, parang hindi makapaniwala. Pero ito po, paulit-ulit na to na sinasabi ni Tatay Digong. Ang dali lang naman sanang ano nito, no? Pabulaanan. Mag-hair follicle test lang eh. Di ba? Isang hair follicle test lang, tapos na yung issue niyan. Pero habang si Tatay Digong sinasabi niya na bangag ang Pangulo at walang ginagawa ang ang Pangulo ng Pilipinas na pabulaanan. Kung hindi, okay, kita mo ngayon, palaban po siya. Bakit hindi po siya palaban din dito sa bangag ang Pangulo, Presidente na bangag? Hindi po kami nagsasabi niyan. Kaya hindi nyo po kinukot lang namin si Tatay Digong. Tanong, tagal nang sinasabi ni Tatay Digong yan. Bakit hindi nyo sinasampahan ng reklamo? Bakit walang kaso si Tatay Digong sa pagsasabing bangag ang presidente? Alam niyo na kung bakit. Pag kinasuhan niyo yan, di ba? Kailangan patunayan na hindi talaga bangag. Eto lang po, no? Kasi banatan ng laban eh. Okay lang sana na hindi sasagot si BBM sa dating style niya na hindi talaga sumasagot. Eto po, siya pa una-una eh. Hindi na po uubra na bumanat ka tapos pag binanatan ka hindi mo sasagutin. Kayang-kaya ng mga Duterte sagutin yan. Kayang-kaya ng mga senatoriables ni Tatay Digong. Oh. Alam niyo po kung bakit tayo mananalo? Kasi maipapakita po ng kampo ni Tatay Digong na nagsisinungaling yung kabilang kampo. Tignan po ninyo, ano sinabi? Sako-sako. Sako-sako yung pera na binulsa nila. Puta, may sako bang kasya sa bulsa? Sako-sako yung pera na instead na nagkandamatay daw dun sa pandemya mga Pilipino dahil ibinulsa daw ni Digong at ng mga tauhan niya. Ito ang tanong, bakit ang bagong DOTR Secretary, Department of Transportation, yung ipapalit kay Bautista, siya po yung COVID testing SAR ni Tatay Digong. Magaling pong tao yan, walang problema sa kagalingan. Pero kung sinasabi mo, BBM, na sila Tatay Digong ay nagkabal, sinako-sako yung pera ng pandemya, kaya nagkandamata yung mga tao, bakit kinuha mo yung mga tao doon sa team ni Tatay Digong, sa pandemic team? Yung iyong DOH secretary, nasa pandemic team ni Digong yan. Oh, yung tagabili ng bakuna nitong presidente na to, iba yung ginagawa niya. Sinasabi niya na magnanakaw yung mga pandemic team ni Digong. Yung sa pandemic team ni Digong ay tao niya ngayon. At matataas po ang tungkulin. Dalawa ay pati nga pala si Galvez ay cabinet official din, cabinet member din. Paano maniniwala sa yung tao na magnanakaw sila Digong? Ikalawa, sinampahan mo ba sila ng kaso? May kaso ba si Digong ngayon tungkol diyan sa pandemic? Ang tagal niyong inimbestigahan si Digong, wala kayong napatunayan. Diyan na nga nasira ang karir ni
Dick Gordon eh. Ilabas si Dick. Diyan na nga nasira yung karir ni Dick Gordon, saka kapipilit na may ugnayan si Tatay Digong diyan sa mga parmalin na yan. Isa pang bintang ni BBM, pro-China daw po ang mga kandidato ni Tatay Digong. Galit na galit si Bato. Ano sabi ni Bato? Willing ako magpakamatay sa West Philippine Sea. Willing siya makipaggera. Oh. Kaya mo bang gerahin yung China? Yung pinagbibintangan mong pro-China, willing makipagdigmaan sa China. Kayo ba? Sino ngayon ang pro-China? Hindi na uso yung pro-China na yan. Si Donald Trump nga nakikipag-usap na kay Xi Jinping at saka kay Putin. Laos na yung ganyan. Panahon lang ni Biden yan na isa rin bugok. Yung mga remnants ng Cold War. Panahon pa ng Cold War yung ganyang pag-iisip na dapat isa lang yung kinakampihan. Ang ganda na nga ng patakaran ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, friends to all, enemies to none. Kaibigan niya lahat. Kaibigan niya si Donald Trump, kaibigan niya si Xi Jinping, kaibigan niya si Putin. At kaibigan na may galangan, ha? Hindi yung kaibigan kunwari. Ha? Oh, tignan nyo nga yung treatment ni Joe Biden dyan, na hindi nga inimbita. Hindi pala. Si Trump pala hindi nag-imbita. Ganyan lang ang treatment natin, pang kay Kamala Harris ka lang. Vice President lang ang iharap sa'yo. Tuwan-tuwa pa eh. Hindi niya alam, paalis na si Kamala Harris eh. Gregory, thank you very much sa 5,000. Handa makipag-away sa China. Walang typhoon missiles daw. Di naman kanya. Ang tanong, yung amo mo ba, yung US ba, handa sila makipagdigmaan sa China? Malamang hindi. Mas wais pa sa inyo yun eh. Oh, binanatang katuloy ni Vic Rodriguez. Sabi ni Vic Rodriguez, ako ho ay nakabili na utusang bumili ng suka ng maraming ulit. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo ng abogasya. Ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka at atin pong lalabanan ng Team Sinusuka. Alam nyo, maganda pa yung nangyari, no? Dahil sa sinabi mo, BBM, nagkaroon pa ng team ngayon. Team Suka, versus Team Sinusuka, no? Ngayon, makikintal po sa isip ng mga tao yan na ang labanan pala ngayon, team. Buhos. Alam nyo, mananalo lang. Ako naniniwala talaga ako mas marami ang Duterte supporter eh. Kaya nga si BP Sara nangunguna sa lahat ng survey. Yung totoong survey Alam nyo, tignan nyo po. Yung mga survey na yan, bakit hindi sila naglalabas ngayon? Bakit hindi naglalabas ngayon na survey ng presidential? Huwag nyo sabihin walang nagpapa-presidential. Kasi po, kolelat po yung mga kandidato nila kaya hindi nila nilalabas. Thank you very much muna kay Inday Ayen Mickey na nagbigay sa atin ng 160 yen. Yan, gawin nating moderator itong mga to. At si David Luis Dumaging na nagbigay sa atin ng 49 pesos na pangkape. Yan. Sa
nagkaroon na tuloy ng team. Alam na ngayon ng tao. Dati ang hirap pong ipaliwanag na dapat buhos-buhos eh. Pero dahil sa ginawa ni BBM, nakasama pa eh. Nagkaroon na ng team ngayon. Alam na ngayon ng tao, dapat mamimili ka na ng team. Team Pulburon o Team Suka. Tapos, ganun din po dinadala ni Tatay Digong. Yung usapan, no? Kung solve kayo sa nangyayari ngayon, taas ng presyo ng bilihin, kung okay sa inyo yan, kung okay sa inyo yung mga kriminalidad ngayon, iboto nyo sila. Pero kung hindi, iboto nyo yung Team Suka. Kasi yan ang lalaban sa kriminalidad. Yan ang magpapababa ng presyo ng bilihin. Ibig sabihin, eto na yun eh. Tignan niyo yung mga pronouncement ng mga senador nila. Suporta kay Marcos. Putya, so suportahan lang pala nila si Marcos. Bakit? Di ba? Ibig sabihin, yung mga senador nila, suportahan si Marcos. Kung ano nangyayari ngayon, no? Ayuda lang ng ayuda. Yung pinagmamalaki, ayuda. Tuwan-tuwa yung mga congressman. Eh. Nagsalita na raw yung mga tao. Tumahimik na raw tayo sa kababati ko sa ayuda. Nagsalita ang mga tao, utot mo. Survey lang yan eh. Tinanong ninyo kung yung nakatanggap ng ayuda, tanongin nyo yung OFW kung gusto nila ng ayuda. Hindi tumatanggap ng ayuda yung mga yan eh. Pero pera nila yan. Taxes nila yan. Yung pinambabayad nyo ng ayuda. Pinambibigay nyo ng ayuda. Tagumpay ba ang ayuda? Simple lang po yan. Tagumpay pala ayuda, bakit tayo mangungutang? O mangungutang na naman tayo ngayon. Tagumpay pala ayuda, bakit tayo nagbebenta ng maliliit na lupain na lang? 200 square meters na po ang ibebenta. Lahat na ng lupain na pag-aari ng gobyerno, kahit po 200 square meters, binibenta na ni Recto. Ngayon taon, next year, ano pa ibebenta next year? Wala na. Benta ng mga gamit, benta ng mga ari-arian, tapos nangungutang, yan ba tagumpay? Kung tagumpay pa rin yan, ewan ko na lang sa inyo. Ang kinakailangan nating maka-attract na mahal, naka-live ako. Di na tayo, sana ba? Wala na. Wala. Nawala na. Nakikita niyo ba ako? Ako hindi ko na nakikita sarili ko. Naka-live ka? Oo. Hindi na tayo muna. Oo, sa next week na lang. Magtawagan na lang tayo. Wow! Video ko. Uy, naka-live ako. Dapat magde-date kami ni Mrs. eh. Kaya lang, wala na eh. Hindi ko makita sarili ko. Nakikita nyo ba ako? Ako nakikita nyo? Kulay din. Sabi ko, tawagan na lang kami. May sinabi si Mrs. B call. Clear ako, wala. Kulay itim lang. Ay, nako, ang hirap nito. Kulay itim. Pero iba yung pagkakasabi.
Nangitim ako eh, nangitim. Paano kaya to? Paano ko babalik sa dati? M. Aquino, thank you very much sa 499. Sino-sino sa tingin mo makakapasok sa Senate? Alam niyo po, ito real talk tayo ha. Kasi unang ano pa lang 'di ba? Unang salang pa lang po talaga ng kampanya ni Tatay Digong. 'Di ba? Ngayon lang po talaga siya sumama pa eh. Kaya yung impact po niyan, hintayin lang natin. Kasi ngayon pa lang po, pero ang ganda na po eh. Ang dami nanood kumpara sa kabila, no? Tapos basta ramdam nyo naman yung impact eh. Ako ganun eh, nakikita ko yung impact nung pati kayo. Ayan. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa survey na yung simula. Kasi simula pa lang yung survey na yan eh. Talaga namang mga sikat sila. Pero dinadala ni Tatay Digong yung usapan sa buhat-buhat. Yung Team Suka versus yung team ni kaya sa tingin ko yun po yung kaya lang naman sila nananalo pag individual. Pag ang boto po ng mga Pilipino individual, malamang talaga sila manalo. Halimbawa, iboboto lang natin yung mga sikat natin. Halimbawa lang to ha. Halimbawa, binoto lang natin si Batogo, si Marcoleta, si Kibuloy, tsaka si Rodriguez. Tapos sasamahan na natin ng mga kandidato ni Marcos. Talagang mananalo sila. Kasi ganun yung mentalidad ng mga sa nakaraan. Yung nakaraan pong mga eleksyon ng Senado, ganun po. Watak-watak. Pero hindi po ganun yung kampanyahan natin ngayon eh. Dahil wala namang impeachment noon eh. Ngayon po kasi may impeachment. Kaya po sinasamahan natin na kung gusto ninyo na wag ma-impeach si BP Sara, itodo natin, ibuhos natin. Sa tingin ko, mas marami pa rin po yung sumusuporta sa mga Duterte. Kaya lang sila mananalo, no? Kaya lang sila mananalo kasi yun nga, yung boboto tayo ng onti sa atin, tapos boboto tayo ng mga sikat na. Pero kung yung mga Duterte supporters, tanging Duterte lang ang iboboto, yun po yung panalo natin. Oh. Kaya ako, mas exciting kasi. Panahon kasi ngayon ng viral. Panahon ngayon ng social media. Yung kasikatan ngayon, pwedeng matabunan ka eh. Agad-agad. Hindi ka tatagal. Nakikita ko na kita nyo si Hinlo at si Lambino biglang sikat na. Ayan po, tambak 59.8k views. Yung alyansa ng Bagoong Pilipinas, 1.5 million views yung Partido Demokratikong Pilipino, PDP. Okay. Yung mga sagot naman po. Ito po, katulad niyan. Patayin natin ang mga senador ngayon para mabakante. Let's just kill the senators now to create vacancies. Tapos nagtatawanan po ang tao, di ba? Hindi ko talaga maintindihan tong mga to. Hahanap sila na maibabanat kay Tatay Digong sa mga Duterte. Pati po yung mga joke, iti-treat nila, talagang mamamatay tao yung mga yan. Yung anak, nagbabanta. Yung ama, ito, papatay na raw para lang sila manalo. Kahit na alam po ng lahat ng tao na yun po ay patawa, pwede ba naman yun? Pwede ba naman yung patayin na lang natin lahat ng kalaban natin para pasok tayo lahat? Pwede ba yun? Puta katarantado. Alam ninyo na hindi po totoo yun. Tapos babanatan na si Tatay Digong dahil sa sinabi niya na yun. Emmy Rivera, thank you very much
sa 499. Ito po, sagot ni Bato doon sa may bahid ng dugo ng tukhang. Kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinahihiya. Kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yan. Alam mo ang pagkakamali ni Marcos, ni BBM? Binanatan niya yung tukhang, binanatan niya yung war on drugs. Wala naman siya sa... Kaya effective yung pagbanat ng Quadcom kasi bawal mo silang kontrahin. Pag kinontra mo sila, contempt ka. Ito po, kampanya to. Pag binanatan nyo yung war on drugs, malalantad po kayo sa publiko na ayaw ninyo. Yung kandidato ni Marcos ayaw ng war on drugs. Gusto nila yung ganito. Oh, meron ako nakitang 4. Wala nang takot ngayon. Nasa social media. Nagdodroga. Binidyo pa sarili. Pinost. Wala man lang reaksyon ng mga sa panahon ni Duterte. Hinahunting na yung mga yan. Ngayon, baliwala lang. May narinig ba kayo ng mga mataas na police, mga general na sabihin na binababoy ninyo yung social media, nag-ano kayo? Hahuntingin namin kayo. May narinig ba kayong ganun? Wala na po, baliwala na po yan. Kung gusto nyo po yung lipunan natin na yan, no? Na makikita nyo sa FB, makikita nyo sa Twitter, makikita nyo sa mga social media na nagdodroga, kayo po matatanda na kayo. Yung mga bata, nung panahon ni Tatay Digong yan, talagang hindi maglalakas loob yung mga tao. Hindi sila maglalakas loob. Ngayon po, ang lalakas na ng loob. Anong katwiran nila? Sinabi rin ni Tatay Digong, bakit hindi ko gagawin yan? Ano yung sinabi ni Tatay Digong doon? Yung Pangulo rin naman. Alam po ng mga tao yan eh. Alam po ng mga tao yung ganyang kalakaran na hanggat hindi po nagpapatunay si BBM na siya ay walang kinalaman sa droga o siya ay hindi nagpapa-hair follicle test. Ang isip po ng mga tao, kasama nila yan. Kaya walang magagawa sa akin yung presidente nga eh. Wala man lang pronouncement mula po sa mga kataas-taasan. Yan po, kung gusto nyo po nito, nawala na, tapos yung napanood nyo siguro yung viral na binuksan yung, habang na traffic lang sandali, binuksan yung sasakyan at inagaw yung bag. Dati po, yung mga snatcher, sa mga bukas lang po na nang hablot lang. Ngayon po talagang ang lalakas ng loob, binuksan yung pintuan ng kotse, kinuha yung bag. Yan po ang kalagayan.